Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga fire signs nowadays? Within 1 week from now. Ano do? Oh. So, inisip ko ano ba ito? Bakit unhappy? Family? So, inisip ko bakit ganito? Unhappy family. So, wait nga lang. Isa palas na. Kasi case-to-case basis to. Unang case, bakit unhappy? Dahil sa possible third party na para bang mag-give up na yung niloko. Ipapabayan na niya yung kanyang puso dun sa third party. Ayaw na niya ipaglaban. Total, masama naman siya. Nagpalit nga siya eh. So, ayun. Magsama sila. Ganun ang dating eh. Magsama silang manloloko. Pangalawang senaryo. Bakit unhappy? Unhappy family to. More like gossip. So, pwedeng relative nyo to. Sarili yung relative. So, kapamilya, kamag-anak, o pwede rin kapitbahay. O someone na parang ka-close nyo. Eh, ayan. Magiging masama sa inyo dahil gagawan kayo ng kwento. Na para bang yun nga, ile-let go nyo na sila dahil na-betray ang trust ninyo. Wala na kayong balak makipag-ayos sa kanila. Dahil masama pala ugali. So, sino kaya yung possible na person nyo o yung ganito sa inyo? Sino to? Yung masama ugali. Manloloko. Gemini. Ito naman lahat ng earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. Ito kasi nag-away, di ba? Parang may someone na ayaw pa makipagbati. Kasi ito brave, ito coward. Pwedeng kayo to na ayaw nyo pa makipag-ayos. O sila, yung ayaw. So, ewan ko, may enemy yung iba sa inyo. With kayo, yung gusto makipagbati. Pero ayaw niya. O, siya yung gusto makipagbati sa iyo, pero ayaw mo. Ano to? Isa lang yung gusto. At isa yung ayaw. Hindi kayo balance. So, sa madaling salita, reconciliation ba posible? Within 1 week from now, hindi. Hindi kung ganito ang person. Okay? Sasabihin ko, possible person na nakaaway dito.
Cancer at Taurus. Magkakayos ba kayo ng taong yan? Cancer, Taurus. Sama na rin natin Scorpio. Ewan ko, nasabi ko Scorpio. Kung nakaaway nyo yung mga yan, wala kayong asahan na reconciliation within 1 week from now. Inisip ko magkadikit ba to doon sa sinabi ko kanina. Indecisive to. Indecisiveness. Ito, pag open up. Siguro may deception na nangyari. Tingin ko magkadikit lang to. To at ito. Kaya ayaw. Ayaw makipag-ayos. Hindi pa ready dahil, syempre, na-betray ang trust. Iloko. Kaya indecisive dito na makipag-ayos. O mag-express ng feelings, thoughts. O makakausap, makipag-reconnect. So again, sabihin nating nag-away at ang pinag-awayan kung dikit nga ay panloloko. Panloloko in general, pwedeng sa pera, sa karelasyon, o kaibigan mo, niloko ka, pwedeng ganun. Basta may trickery dito, deception. So, ganun. Kung ang cause ay deception, trickery, malabo. Malabo yan. Lalo na kung ang person mo ay Cancer, Taurus, malabo, magkaayos within 1 week from now. So, kuha tayo ng ibang detalye dito. Kasi bihira ko tong gamitin. Bago kasi to. So, hindi ko pa gamay masyado. Kaya kailangan ko siyang gamitin para magamay ko, di ba? Pero naman talaga. Kailangan ng practice. Oh, dark thought to eh. Ano yan? Extra message, dark. Meron tayong sculpture. The sculpture at mermaid. Parehong upright. Parang nag-give up na lang ano yun. Hindi ko maintindihan. The voice is... Well, ang dating... Yung dark thought natin, ano siya eh, parang may someone sa inyo na binubully. Binubully, na-abuse, minamanipulate. At yun nga, yung dark thought ay masyado ng negative. In a way na parang di na niya kilala yung sarili niya. Di na siya makapag-isip ng tama. So, ayan, ganun dating dito. Parang wala siyang lakas ng loob. Lakas ng loob. Para ipagtanggol ang sarili. Kasi may someone dito na tawag dito. Dictator.
O sabihin natin may someone na may pagka-narcissist in a way na wala nang ginawa kundi mag-manipulate, magdikta, mag-control. O pwedeng bully. May someone na bully o mapanlait. Na parang sa sobrang abuse na nararanasan niya dito, mukhang nagkaroon na ng mental problem. Yung iba sa inyo. Kasi wala rin naman siya magawa, kaya nga yung mermaid dito, oh. Kakaiba nga itsura ng mermaid dito, eh. Octopus. Octopus na isda na, ewan ko ba. Kasi kung mermaid siya, dapat sanay siya sa tubig. Sa bagay, may dugo kasi doon. Ang dating nag-go with the flow na lang siya. Hindi na siya lumangoy. Sa bagay, in pain kasi siya. Dahil nga may dugo, oh. May sugat siya. Siguro, may someone na tinuray siyang hulihin. So, yan ang kwento dito. May someone na para bang bully o narcissist na nakapaligid sa iba sa inyo na kailangan yung layuan o kung di kayang layuan ay harapin na. Kasi ganun daw yun, eh. Para tigilan ka, harapin mo sila. Parang doon sa napapanood kong mga animals, common sa lions, tigers, na the more na tatalikuran mo sila itong mga wild animals, lalo kanilang hahabulin at kakainin. Ganon din sa bully, di ba? The more na hindi mo sila pinapansin, iiwasan mo, di mo sila hinaharap, lalo kang binubully. So, ayan. Siguro advice dito ay harapin sila. Pero kung kaya namang layuan, di ba? Layuan na. Pero kung, alam mo yun, yung case ay hindi mo kayang layuan dahil magkasama kayo sa isang lugar. So, para tantanang kanya ay harapin mo siya. Magalit ka rin. Kasi sa nakita ko nga parang yung yung lion. May favorite kasi yung pinapanood. Yung lion at tiger. Pero wala na sila sa mundo ngayon. Naghahabulan silang dalawa. Tapos pag hinarap nila ang isa't isa pag naghahabulan sila, natatakot yung nanghahabol. So, ganun siguro ang way para malabanan ng mga nangaapi ay harapin kung walang ibang choice. Kung parang na corner na, so harapin. Pero kung kaya namang iwasan, di ba? Iwasan na lang. So, ayan. Ganun ang dating dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.